Nakatingin lang si Tom sa screen ng laptop niya pero wala sa ginagawa ang utak niya. Si Jan ang nasa isip niya at ang problema nila. Nilulukob siya na matinding lungkot ngayon. Si Jelay na nakaupo sa sariling desk niya ay tumayo na makita ang itsura ng kaibigan. Umupo ito sa tapat ng desk ni Tamara. Pinalo nito ang desk para pukawin ang naglalakbay na diwa ng kaibigan. Napukaw naman niya ito. Malamlam ang mata na tumingin si Tamara sa kanya. Problema? Alam na alam ni Jelay kapag may gumugulo sa utak nito. Umiling si Tams bilang sagot. Tams, I better know you. Now, what's bothering you? Tipid siyang ngumiti, isang ngiti na makikita lang sa taong nalulungkot. Jan hates me, she said. She puts her elbows on the desk, cradles her face in her hands. Why? Jelay asked carefully. A hint of concern passed over her face nang mag-angat siya ng mukha tumingin sa kaibigan. He really wanted me to get pregnant, but last night, he found out na gumagamit ako ng contraceptive. Ba't ka ba gumagamit? Akala ko gusto niyo na talaga magka-baby uli. Gusto ko, pero Jelay, I need assurance that things are going to be forever with him. What if one day, bigla nilang sabihin sa akin ni Jan na hindi niya na ako mahal? Paano ako? Paano ang mga anak? Anak namin? Bahagyang pumiyok ang boses niya at muli na naman ang pagbabadya ng mga luha niya. Sa tuwing naiisip niya na parang wala siyang pinanghahawakan kay Jan, talaga nag-aalala siya. Iniisip niya kung paano isang araw, magising siyang wala ng pagmamahal sa kanya si Jan. Nakatulad lang siya ng mga naging babae nito noon. Bigla na lang tumulo ang luha niya sa mga isipin na yon. Hey, Tams, don't cry. Ay, ito naman kasing si Jan, ano bang gusto niya? Gawing kampalahian lang niya? Bakit hindi mo sabihin sa kanyang gusto mo? Hindi ko kaya, paano kung... Lalo itong naiyak na parang hindi kayang sabihin ang gusto niyang sabihin. Paano kung sabihin niya hindi? Hindi niya talaga ako gusto pakasalan. Ay, tahan na Tamara, huwag ka nang umiyak. Hinaplos-haplos nito ang likod niya. Ay, Tamara naman, huwag ka nang umiyak. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa iyo eh. Alam mo namang wala akong alam sa ganito. Wala akong may advice sa iyo. Tungkol lang sa kalokohan ang kaya ko ipayo sa iyo. Natawa bigla si Tam sa sinabi nito at pinalo niya sa brasong kaibigan. Puro ka talaga kalokohan eh. Nagdadrama na nga ako dito, ikaw naman puro kalokohan. Sabi niya habang nagpupunas ng luha. Huwag ka na kasing umiyak, simpleng tampuhan lang yan. Magkakayos din kayo nun. Umupo muli si Jelay sa tapat ng desk niya. Huminga ng malalim at napatingala si Tams at pinunas sa mga luha sa pisngi niya. Ay nako, kaya ayokong umibig eh. Mahirap ang seryosohan. Masakit sa puso, masakit pa sa puson. Ngumuso pa si Jelay. At anong kinalaman ng puson sa seryosohan na relasyon? She asked. Kasi tingnan mo, paano kung nagkatampuhan kayo ng isang buong linggo? E di tigang ka nun. Hindi ko kaya yun. Nailing na lang si Tam sa pinagsasabi ng kaibigan niya. At least, if there are no strings attached and no feelings involved, walang kadramahan sa buhay, walang sakit sa puso, walang sakit sa puso at maligaya lagi ang matres ko. Dagdag pa nito. Ewan ko sa'yo, Jeloui. Ulo kong sumasakit sa mga pinagsasabi mo. Kahit papano naibsan ang lungkot niya dahil sa pinagsasabi ng kaibigan niya. May maganda ring dulot kahit papano ang mga walang kabuluhan nitong sinasabi. Umuwi si Tamara na medyo late na sa normal niyang uwi dahil sa tinapos nila ni Jelay na isa sa mga project nila. Pagkasara niya ng gate, tumuloy siya sa kabahayan. Hindi na siya nag-abala pang magpabukas ng gate kay Yaya. Tumuloy na agad siya sa taas at pumasok ng kwarto, binuksan niya ang ilaw at bahagya siyang nadismaya nang wala pa si Jan. Maghapon din siya nitong hindi man lang tinext. Nagpunta muna siya sa kabilang kwarto para i-check si Yam pero nagtaka din siya dahil wala pa dito si Yaya. Agad niya kinuha ang cellphone sa bag niya at tinawagan si Yaya. Yaya, asan kayo? Ma'am Tams, dito daw po muna kami matutulog sabi ni Madam Ami. Ganun ba? Okay, how's Yam? Okay lang po, tulog na. Pinatulog ni Sir Jan. Nandyan si Jan? Opo, baka tulog na. Mukhang matindi po ata ang tampuhan niyo. Nahigit ni Tamara ang hininga niya sa narinig at agad na lumanda sa mga luha niya. Kung kanina ang bigat na napakaramdam niya, ngayon doble-doble ang bigat ng nararamdaman niya. Agad niyang pinatay ang cellphone at mabibigat ang hakbang niyang tinungong sariling silid. Umupo siya sa gilid ng kama at doon binuhos ang lahat ng luha niya. It's all my fault. It's all my fault. Patuloy ang pag-iyak niya.
Lalong naninikip ang dibdib niya dahil mag-isa lang siya ngayon. Kahit ang pinakamamahal niyang anak ay wala rin. Pinahid niya ang mga luha niya at pilit pinakalma ang sarili. Everything will be alright. Tomorrow, everything will be okay. John won't leave me. Babalik siya. Babalik siya. Hindi niya talaga makalma ang sarili niya. Iba-iba ang tumatakbo sa isipan niya. Pakiramdam niya iiwan na siya ni John. Hindi niya talaga kakayanin kung mangyayari yun. Si John at Yam na ang buhay niya. Kahit isa sa dalawa ang mawala. Pakiramdam niya ikamamatay niya talaga. Tumayo si Tamara at nagtanggal ng damit. Inilagay niya ang hinubad sa laundry basket. Nakita niya nandun ang damit ni John na suot kanina pagpasok. Naisip niyang umuwi muna ito siguro bago nagpunta sa bahay nila. Pumasok siya sa banyo at naligo. Pagkatapos niyang magbihis at patuyuin ang buhok, pinatay niya ang lahat ng ilaw at humiga. Muli na namang naglanda sa mga luha niya. Pinikit niya ang mata niya ng madiin. Gusto na niyang matulog sa mga sandaling ito dahil sa sakit na nararamdaman niya. Nakatulog si Tamara na may bakas pa ng luha sa mga pisngi niya. Bahagya itong naalimpungatan nang maramdaman nitong may humahaplos sa buhok niya. Unti-unti niyang minulat ang mga mata. Maliwanag ang paligid niya. Agad niyang pinilig ang ulo nang maramdaman niya na may humalik sa sentido niya. John. Sambit niya na makita niya ang mukha ni John na matamang nakatitig sa kanya habang nakayukod. Kinurap-kurap niya ang mga mata niya para siguraduhin hindi siya nalimpungatan lang. Agad siyang bumangon na makitang nandun pa rin si John. Bakit nandito ka? Bakit? Ayaw mo ba ako makita? Galit ka ba sa akin? Hinawi pa ni John ang ilang strands ng buhok niya na humarang sa mukha niya. Sandali. Bakit namumugto ang mga mata mo? Did you cry? Bigla naman ang pag-alala ni John dito. Kasi akala ko iiwan mo na ako eh. Sabi ni Yaya Beth, nasa inyo ka at tulog na. Bakit ko naman gagawin yun? Pumunta lang ako doon para lang sunduin si Yam. At para bumili nito. Isang dosenang pulang rosas, binigay ito sa kanya at kinuha naman niya. Wala na ngang bukas na flower shop, kaya naghanap na lang ako sa may baywalk ng mga naglalako niyan. Hindi na naman niya mapigilan ang pagbagsak ng mga luha niya. This time dahil sa saya. Bigla namang nataranta si John at agad na nilapit ang sarili dito. Bakit? Hindi ka na ba galit sa akin? I'm sorry. I'm sorry if I lied. Shh. No, I'm sorry. Ako mali. Wala kang kasalanan. Don't cry, baby. It was all my fault. Dapat tinanong muna kita kung ready ka na ulit magkaanak. I'm sorry for being selfish. Kung hindi ka pa ready, okay lang sa akin. Hindi na kita kukulitin. I'm so sorry. I love you, Tamara. You and Liam are my everything. And I promise na hindi na ako gagawa na ikakasama ng loob mo. I don't want to see you cry. Mahal na mahal kita, tandaan mo yan. Puno ng pag-alala ang bawat katagang binitawan nito at tagos na tagos yun sa puso ni Tamara. I love you too, John. Wika ni Tamara at muli nitong hinalikan. Buong pagmamahal naman ang halik na ganti ni Tams dito. Humaplos ang isang kamay ni John sa likod ng ulo ni Tams at mas lumalim ang halik niya dito. Halik na puno ng pananabik sa isa't isa. Mabilis ang mga galaw ng labi at dahilan para gumapang agad sa buong sistema nila. Sapik sila sa isa't isa, pakiramdam nila matagal silang hindi nagkita. Ang isang buong magdamag na hindi nagpansinan ay talagang nakapagpasabik sa kanila ng husto. Tumigil si Tams sa paghalik at nilayo ang mukha dito. Sandali. Ano palang ginagawa mo sa baywalk? Baka nakipag-date ka sa iba, Tanong nito, ngumisil lang si John. Silly. Sandali, bakit ang bango mo? Kailan ba hindi? Sandali, bakit medyo basa yung buhok mo? Tumayo si John at tumayo sa paanan ng kama. Hinubad nito ang t-shirt at tinapon niya ito sa kung saan. Kasi po, naligo ako sa bahay. Hinubad nito ang pantalon at tinapon lang sa sahig. Napalunok naman si Tams dahil sa nakikitang kakaisigan nito. Lagi na niya ito nakikitang hubad pero matindi pa rin ang epekto nito sa kanya. Bigla naman siyang nakaramdam ng excitement. Sumampa uli si John sa kama at pagapang na lumapit kay Tams. Tinulak nito si Tams pahiga gamit ang sariling katawan nito. Hindi ako nakipag-date sa iba at hindi ako makikipag-date sa iba. Dahil ikaw lang ang mahal ko at sa iyo lang ako nababaliw. Muli nitong inangkin ang mga labi niya at buong puso naman ni Tamara, pinaubaya ang mga labi niya dito. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Nagising si Jan sa pagkanta ng kanyang magina. Pagmulat ng kanyang mata, si Tamara at Yam ang nabungaran niya. Hawak ni Tamara ang isang cake na may isang kandilang nakatusok. Wow! Agad siyang bumangon at sumandal sa headboard. What a great morning! He said as he extended his arms for them to come to him. Yam quickly went to the bed and hugged his father. Agad naman itong pinupog ng halik ni Jan. Happy birthday, Daddy! Magiliw na bati ni Yam at hinalik-halikan siya nito sa pisngi. Thank you, son. Umupo naman si Tamara sa tabi niya at agad niyang kinawit ang isang braso sa baywang nito. Happy birthday! Isang damping halik ang binigay ni Tams dito. Thank you. This is the best birthday that I have. Blow the candle, but make a wish first. Wish? Parang wala na akong mahihiling pa eh. I have you and I have Yam. I'm contented. Dinikit ni Tamara ang pisngi sa mukha ni Jan. Sige na, wish na. Marami ka pang pwedeng hilingin. Okay. So, anong wish mo? I wish na... Biti nito sa sinasabi at tumingin sa tiyan ni Tams. Napangiti naman si Tamara na makuha niya ang ibig sabihin ng pagtiting nito sa tiyan niya. Niyakap niya si Jan. Gusto mo ba? Kung papayag ka na. Date muna tayo mamaya. Date? Ulit nito. Kumalas ang yakap si Tamara at tumingin dito. Date. Ikaw at ako. Celebrate natin ang birthday mo. Ayaw mo bang dito na lang tayo? Parang mas gusto kong dito lang tayo eh. Ikaw, ako and Yam. Magluluto na lang ako. Sige na, date na tayo please. Paglalambing ni Tamara dito. Kailangan niya itong mapapayag dahil kung hindi, masisira ang birthday party na inihanda nila para dito. Actually, nagpa-reserve na nga ako ng isang candlelight dinner for 2. Nakanguso nitong sabi at tinaas pa ang dalawang daliri. Talaga? Tumangot-tango si Tams. Okay, pagpayag nito. By the way, I have something for you. May kinuha si Tams sa drawer na isang brown envelope at binigay kay Jan. Come on, open it. Kinuha ni Jan ang laman nito. Mga papeles ito. Binasa ito ni Jan at tumingin kay Tamara pagkatapos itong basahin. Yam is a Miller now. Wow! Wow! Miller na si Yam? Kitang-kitang saya sa mukha ni Jan. Tumangot-tango si Tams. This is the best gift ever, Tams. Salamat. Maraming salamat. Niyakap ni Jan ang mag-ina niya. Ito ang pinakamasayang kaarawan para sa kanya. Halos taon-taon may birthday party siya o kaya naman lalabas sila ng mga barkada niya. Iba-ibang mamahaling regalo ang natatanggap niya pero walang nakakapagpasaya ng lubos sa kanya sa mga yun. Hey, beautiful. Niyakap ni Jan si Tamara mula sa likuran habang nasa harap ito ng salamin at nagkakabit ng hikaw. Ngayon ang date na inaakala ni Jan. Binatong nito ang baba sa balikat niya. Siguradong kaiinggitan na naman ako na marami dahil napakaganda ng date ko. Mukha ngang akong may birthday eh. Natatawa niyang sabi dahil isang pulang eleganteng mini dress ang suot niya. Si Jan naman, casual lang ang suot nito. Isang denim jeans, fitted white shirt na napapatungan ng navy blue casual coat. Hindi na niya ito pinagsuot pa ng formal attire dahil baka makahalata pa. Pinihit siya ni Jan paharap at pinulupot nito ang bisig sa baywang niya at siya sa batok nito. You're so beautiful. I'm very lucky to have you. Napakaswerte ko rin dahil boyfriend ko ang pinakagwapong nilalang. Hi, Tams. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka pa sa akin eh. It's never gonna happen. Halika na. Tumango si Jan at sabay na nga silang lumabas ng silid. Narating nila ang isang 5-star hotel na kung saan idaraos ang birthday party. Agad silang sinalubong ng isang staff at giniya sa table na pinareserve niya kunwari. Very romantic ang ambience ng lugar. Nang makaupo na sila ay umalis muna ang staff at nagpalingalinga naman si Tams sa paligid. Napansin niyo ni Jan. Problem? Umiling si Tams. Nothing. Ma'am, isa-serve na po namin ng food? Tanong nito. Yes, please. Jan, powder room lang ako ah. Tumango naman si Jan. Tumayo nga si Tams at nagpunta sa kung saan. Hindi naman talaga siya sa powder room pupunta. Agad siyang sinalubong ng staff ng hotel na nag-assist sa kanila. Wala naman talagang pagkain ni sa serve. This way, ma'am. Agad siyang giniya nito sa kung saan at nagpatianod naman siya. Nakita niya agad si Madam Ami at agad siyang lumapit dito. Nagbeso sila. Everything is perfect, Tams. Nandiyan na rin ng mga bisita. Sabi ni Madam Ami. Okay, that's good. Excited niyang sabi. Ang gagawin na lang nila ay pupunta sa garden kung saan idaraos ang party. Kay Jan naman ay staff na ang bahala.
para magpunta sa lugar na pagdarausan ng party. So, let's go? Nagpunta nga ang dalawa sa garden. Paglabas nila ng garden, nakita nga niyang mukhang nandun na ang lahat ng imbitado. Nandun din ang mga magulang niya at si Yam na inakala ni Jan na nasa magulang niya. Nakita niyang nandun na rin ang kaibigan niya at maging si Jello. Agad niya itong nilapitan. Jello, pumunta ka. Of course, matatanggihan ko bang imbitasyon mo? Tsaka isa pa, 4 years na rin akong hindi nakakadalo sa karawan ni Jan. Wika nito at nagyakap sila nito. Salamat. Hi, Tamara. Napangiti siya nang marinig ang pagtawag na yun sa kanya. Alam na niya kung sino yun, kaya agad naman siyang lumingon. Mike, you came. Humalik ito sa pisngi niya. Inimbitahan niya rin kasi ito. Para sa'yo, Tamara. Tams Iha, baka papunta na si Jan. Wika ni Madam Ami. Oh nga pala, okay na naman po ang lahat. Doon na tayo. Nagpaalam lang muna siya kila Mike at nagpunta nga sila sa may bandang unahan para doon sila pumesto sa pag-abang sa pagdating ni Jan. Pero bahagya siyang natigilan nang mukhang nag-iba ang ayos ng set. May aisle dito bigla at ayon sa napagplanuhan, wala namang ganito. May red carpet pa ito. Dumingon siya kay Madam Ami. Nilahad lang nito ang kamay ng ngiti-ngiti. Walk in the aisle, Iha. Madam Ami commanded. Confusion written all over her face. Just do it, Tams. Wika naman ni Rika. Tumingin siya sa magulang niya na nakangiti rin. Muli siyang humarap sa aisles at kahit naguguluhan man, naglakad na lang din siya. Nagsimula din ang pagtugtog ng 4 na violinist. Naisalikop na lang ni Tams sa mga kamay niya habang naglalakad. Nasa kalagitnaan na siya ng pasilyo nang biglang lumabas si Jan sa dulo nito. Lalo siyang naguluhan sa mga nangyayari. Ang kaninang casual na suot nito ngayon ay formal na. He's now wearing black tuxedo. Mas lalo itong naging gwapo sa paningin niya. Ang mga ngiti nitong nakakatunaw ng puso at nakakapanghina ng tuhod. No doubt, he's the definition of perfect. Nang makalapit siya dito, what is this all about? Tanong niya dito na hindi pa rin makuha ang mga nangyayari. Lumapit si Jan kay Tamara at marahang kinuha ang kamay niya. Pinakatitigan siya nito at mga ilang sandali nakatingin lang sa kanya na hindi nagsasalita. Animoy pinag-aaralan nito ang bawat anggulo ng mukha niya. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. The first time I saw you, my heart whispered, Jan, she will be your wife. Napapikit si Tamara sa sinabi nito, lalo na nang marinig niya ang tawanan sa paligid nila. I know that was corny, but that was true. And I want to thank you for your stupidity to enter into a wrong room. Pinangdilatan niya ito ng mata at nagtawanan uli ang lahat. They already knew about that, don't worry. Sabay kindat pa nito sa kanya. Seriously, Tams, I'm very happy at hindi ko pinagsisihan ang nangyari noon. I tried to find you before, pero bigo ako. But God is really good for bringing you back to me. Ikaw at siya ang taong nagpapasaya sa akin, Tamara. Ang pinakamahalaga sa buhay ko. Ikaw ang gusto kong makita sa tuwing gigising ako sa umaga. Gusto kong naririnig lagi ang pagkanta mo sa tuwing naliligo ka. Natawa ng mahina si Tamara sa huling sinabi nito. Gusto ko rin ng scrambled egg na niluluto mo sa umaga. Yun ang scrambled egg na pinakamasarap na natikman ko. Napangiti si Tamara. Siguro kung sila lang dalawa, nakurot na naman niya ito. I want to be with you until we grow old. Tumingin si Jan sa direksyon kung saan ang mga magulang at kaibigan niya. Doon naman nagsimulang maglakad ang anak nila sa aisle papunta sa kanila. Cute na cute ito sa suot na tuxedo na parehas ng sa ama. May dala itong white heart-shaped foam. Napaawang ang labi ni Tams sa nakita, lalo nang makita niya ang dala ni Yam na may nakapatong na isang singsing. Agad na nag-init ang sulok ng mata niya. Ngayon alam niya kung anong ibig sabihin nito. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso niya. Nang makalapit ang anak nila. Mommy, the answer is only yes. Yam said. Jan sat on a squat position to reach his son. He took the ring and patted his son's head. Don't worry, son. Mommy had no choice but to say yes. He assured his son. Muling tumakbo si Yam pabalik sa mga lola niya at hinarap naman ni Jan si Tamara na parang naiiyak ng itsura. I will not ask you if you want to marry me, Tams. Because whether you like it or not, you will marry me and you will be my wife. He said as he slowly slipped the ring onto her finger. Tamara was struck dumb with astonishment and surprise. She was never expecting this. Ang buong akala niya si Jan ang sasurpresahin nila.
Nangilid ang luha ni Tamara dahil sa mga nangyayari. Ang isang bagay na pinakaaasam-asam niya ay nangyari din sa wakas. Hinawakan ni Jan ang kabila niyang pisngi. Hindi ka naman siguro tatanggi, di ba? Tumulo na ng tuluyan ang luha ni Tamara. Agad namang hinawakan ni Jan ang magkabila niyang pisngi at marahang pinahid ang mga luha niya. Why? Akala ko kasi hindi mo ako gusto pakasalan eh. Kung alam mo lang na matagal ko nang gustong gawin to, pero gusto ko kasi perfect ang lahat eh. Isn't it perfect? Papakasalan mo naman ako, di ba? Kung sakali mang hindi perfect ang proposal. This is more than perfect, Jan. And yes, I will marry you. Lumapat ang pagkakangiti ni Jan. Nagyakap ang dalawa at napuno ng masigabong palakpakan ang buong lugar. Nag-uumapaw ang kaligayahan sa puso ni Tamara. Ngayon, masasabi na talaga niyang wala na siyang mahihiling pa. I love you, Tamara. I love you too, Jan. I love you so much. Mahigpit ang pagkakayakap niya kay Jan. Kumalas sila ng yakap sa biglang pagyakap ng anak nila sa kanila. I will be a ring bearer again, ah. Natawa na lang sila sa sinabi nito. Binuhat to ni Jan at hinalikan si Tam sa pisngi. Marami ang bumati sa kanila. Alam pala ng lahat ang nangyari. Si Tamara pa mismo ang nag-asikaso ng lahat dito. Yung pala surprise ito para sa kanya. Kahit sila Jella at Rika, alam na rin ang tungkol dito, pero a week ago lang nang malaman nila ang tungkol dito. Paano ba yan? Inunahan mo na ako, magpapakasal ka na. Wika ni Aiken. Pikan ka kasi. Huwag kang mag-alala, makakahanap ka rin. Niyakap siya na kaibigan. Lumapit naman si Mike kay Tams. Tamara, congrats. Thanks, Mike. I didn't expect this. Perfect proposal. Parang nadurog ang puso ko. Mike naman eh, I'm sorry. Hindi ko talaga alam to eh. It's okay. As long na masaya ka, masaya na rin ako para sa'yo. Salamat. Niyakap niya ito. Alam niyang hanggang ngayon may gusto pa rin sa kanya si Mike. Vocal ito sa nararamdaman nito para sa kanya. Ilang buwan na lumipas pero hanggang ngayon sinasabi pa rin itong gusto pa rin siya nito. Nagbitaw sila ng yakap. Bakit kasi ang hirap mong kalimutan, Tamara? Hindi naman naging tayo pero pakiramdam ko nadurog ang puso ko talaga. Ay, ibang klase ka talaga, Montesilio. Bigla ang pagsulpot ni Jan. Kailangan mo ba ng instant glue? Bibigyan kita, pambuo ng durog mong puso. Durog nga eh. Kaya bang buuin ng glue yun? Hey, ayan na naman kayong dalawa eh. Bakit ba pag kayong dalawa nag-uusap, hindi ko makitang CEO at COO kayo? Para kayong mga bata. Saway ni Tamara sa dalawa. I look younger than my age. But Miller, isip bata. Mapanoy ang sabi ni Mike. Whatever, Montesilio. Hiramin ko muna ang asawa ko ha. Nakangising sabi ni Jan. Inakbayan ni Jan si Tamara at giniya palayo. Pero huminto uli ito at nilingon si Mike. Move on, dude. Pinalo ni Tamara sa tiyan si Jan. Jan, ikaw ha? Ngumiti si Jan at hinalikan siya sa pisngi. Biro lang, mukhang natuwa naman siya sa joke ko. Halika nga, sayo tayo. Sabi nito dahil pinagdilatan siya ni Tams. Ikaw, Mr. Miller, tigilan mo naman si Mike. Hinapit din dyan sa baywang si Tamara. Biro nga lang yun. Masayang-masaya ako, Tams. Mas masaya ako dyan. Akala ko wala kang planong alokin ako ng kasal eh. Pwede ba yun? Matagal ng plano yun. Nung naging tayo pa lang, sinasabi ko na sa sarili kong pakakasalan kita. Grabe. Ang galing yun ni Mami Ami ha. Wala akong ka-idea dito. Excited pa naman akong isusurprise ka. Yun pala ako masasurpresa ng gusto. Salamat Jan. No, Tams. Thank you dahil dumating ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Huwag ka magbabago ha. Huwag magbabago ang isip mo. Natawa ng mahina si Tamara sa sinabi nito. Niyakap niya si Jan. If it will happen, siguro kung may isang mabigat na dahilan lang. Pero hindi mangyayari yun. At walang bagay na pwede makapagpabago ng isip ko. Ikaw ang buhay ko dyan. Ikaw at si Yam. Ikamamatay ko kapag nawala ang kahit isa man sa inyo. Niyakap siya ng mahigpit ni Jan. Ako din, Tams. She closed her eyes to savor the moment. Ito na nga kaya ang magandang simula ng pagsasama nila? O may darating na namang problema?